So, with regards to the electric cooperatives, this is a report as of 9 a.m. today. Yung affected provinces is 20. Hindi pa rin na ibabalik ang serbisyo ng kuryente sa ilang lugar sa rehiyon ng Visayas matapos ang pananalasa ng bagyong Tino. Ito ang kinumpirma ng Department of Energy at ilang kaukulang ahensya na nakaugnay sa kagawaran. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, siniyasat ni Senador Pia Cayetano ang estado ng power restoration sa mga nasalanta ng bagyo. Kasi lahat tayo may kaibigan, may kamag-anak, may nababasa tayo. So at least malaman natin na okay na yung mga ibang lugar at ano tong mga, do you have specific areas or municipalities of these provinces? Yes. Ayon kay Engineer Louis Andrew Puntod, Officer in Charge Engineer ng National Electrification Administration o NEA, apektado pa rin ang ilang electric cooperatives. Bukod pa dito ang mga naapektuhang ibang pribadong distribution utilities sa rehiyon. In terms of affected or for restoration ng mga household connections located in 8 provinces. So including po yung Region 4, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 10, Caraga, and Negros Island regions. Meron po tayong 959,486 po na consumer connections na for restoration. Kinumpirma naman ni DOE Assistant Secretary Myra Fiera Roa ang mga linya ng kuryente na lubang naapektuhan ng bagyong Tino. So Liloan yung hardest hit ba? On that side, Mandaue, Liloan side. Mandaue and Liloan? Yes. Okay. Yeah, the pictures I saw were quite bad. Kinumpirma naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Senate Committee on Energy na 55 transmission lines ang naapektuhan ng bagyong Tino. Ngunit naibalik na sa normal na operasyon ang 50 sa mga ito. So the bulk is restored, pero yung remaining 5 is still big, no? Still big, obviously. Yes, Madam Chair. Yeah. And our target completion for that would be until tomorrow. But kahit matapos kami, there would be continuing works for the distribution side. Kabilang sa mga apektado pang transmission lines ay nasa Cebu at Leyte. Tiniyak naman ng NGCP na patuloy ang mga ginagawa nilang aksyon para sa power restoration sa mga naapektuhan ng bagyo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.